Matthew 22, in verse 41, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" They said to him, "The son of David." Marahil na surprise ang mga Pharisees sapagkat hindi nila inaasahan siya magtatanong. Pinakita niya na hindi lang siya magaling sumagot ng tanong, siya rin ay maaaring magtanong ng napakalalim na tanong. At ang kanilang sagot sa tanong na ito would prove gaano ba ang kanilang pagkaalam sa banal na kasulatan at lalo na pagdating sa Mesiyas. Sabi doon sa last part of 41 and then going to 42, Jesus asked them saying, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" They said to him, "The son of David." Pansin nyo, ang bilis nilang sumagot. It was like automatic for them to answer this question. Para ipakita nila, alam na alam nila ang topic na ito. They've been studying this probably for a long time. And so, hindi foreign sa kanila ang usaping ito para ipakita nilang talagang sila ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Yung term na the son of David, it is indeed the title of the Messiah. At ito yung paalala na ang Mesiyas, yung matagal nang ipinangako ng Diyos na kanilang hinihintay for such a long time. At siya ang tamang tagapagmana ng trono ni David. Ang tamang hari. Na binanggit ng Panginoon kay David ang pangakong ito in 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 16. At kung matatandaan nyo, ito yung pagkakataon na si David ay na-convict. Nabigatan siya sa kanyang puso sapagkat siya ay nakatira sa magandang bahay, pero nakita niyang walang tahanan ang Panginoon physically. At nagkaroon siyang desire ipagpatayo ang Panginoon ng tahanan, pero at least alam natin, hindi siya ang binigyan ng ganong karapatan. Pero sa pagkakataong to, kinausap siya ng Panginoon to the prophet Nathan. At ang sabi ng Diyos in 2 Samuel 7:12 to 16, "When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you who will come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the son of men. But my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, whom I removed from before you." In verse 16, "And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever." Makikita natin, there were points referring to Solomon. Nung sinabi ng Panginoon, ang iyong binhi ay lalabas mismo sa iyong katawan, of course, referring to Solomon. At nung binanggit din ng Panginoon na kapag siya ay nagkasala, if he commits iniquity, I will chasten him. Kailangan siyang i-discipline ng Panginoon. Alam natin, ang Panginoong Jesucristo did not commit any sin. So it must have referred to Solomon. Pero alam din natin na sa time ni Solomon, hindi naging tuloy-tuloy ang kanyang kaharian. In fact, sa panahon ni Solomon, nahati ang kaharian ng Israel into Israel and Judah. So, ibig sabihin, yung pangako na hindi matatapos ang kanyang kaharian would ultimately refer to the Messiah. Siyang ultimate fulfillment of this promise. Now, pag tinignan pa natin ang isang talata sa Jeremiah 23, dito, malinaw na malinaw, binabanggit ng Diyos yung totoong hari. Jeremiah 23:5 and 6, sabi ng Panginoon, "Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called the Lord our righteousness." Another term for this is Jehovah Tsidkenu. And what a fitting description for our Lord Jesus Christ. Siya lang yun eh. Yung sinasabing hari, ang tawag sa kanya, a branch of righteousness,
a king that shall reign and prosper. He will execute judgment and righteousness. At sa panahon niya, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Sino ba ang pwedeng mag-ingat sa kanyang bayan kundi ang Panginoon? It was really referring to our Lord Jesus Christ. Now remember kung paanong sa bridging of the Old Testament and the New Testament, pinasimulan ni Apostle Matthew yung kanyang aklat sa pagkoconnect sa Panginoong Jesucristo being in the line of David and in the line of Abraham. Sabi niya dyan in Matthew 1:1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Andun agad ang connection. Kaya mahalaga nung binanggit, he is the son of David. Pero pag tinignan natin in this answer, marahil hindi naiisip ng mga Pharisees or ng mga religious leaders sino ba talaga si Jesus. Nung binanggit nila na sino ba yung Messiah, nung sinabi nilang he's the son of David, either nakalimutan nila kung saan galing ang Panginoong Jesucristo o hindi nila alam na siya ay ipinanganak mismo sa Bethlehem, which is the city of David. Tandaan niyo ang title ng Panginoong Jesucristo, he was known as Jesus of Nazareth. Yun ang kanyang kinalakyan. Hindi na nila marahil naaalala, galing siya sa Bethlehem. At katuparan yon being in the line of David. Kaya habang binabanggit nila ito, it was just coming from their knowledge, pero hindi nila nakikita sino siya. Pero at this particular time, makikita nyo, kailangan nilang mag-decide. Sino nga ba si Jesus para sa kanila? In verse number 43, ito na ngayon ang tanong ng Panginoon. He said to them, how then does David in the Spirit call him Lord? Saying. So, kung siya ay anak ni David, papaano na tinawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu? Now dito, makikita niyo sa talatang ito, our Lord Jesus Christ Himself affirms the inspiration of Scriptures. Bakit? Nabanggit lang at nasabi lang ng author of Scripture, and the same with all of the other authors, ang mga bagay na kanilang binanggit sa paggabay ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito galing sa kanilang isip, hindi ito galing sa kanilang puso lang, pero galing sa Espiritu ng Diyos. Now, mahalaga to, because I was looking at this from the New King James and in other translations. Sa ating King James, small s, in spirit. Pero sa ibang translation, just like the New King James I mentioned, capital S. Now, mahalaga yung distinction because baka malito tayo, sinasabi lang niya ito sa kanyang spirito. But no, this is in reference to the Holy Spirit of God. Nangangahulugan, habang binabanggit ni David ang mga katagang ito, the Holy Spirit was working in him at kinikilala niya na yung Messiah mas mataas sa kanya kahit siya ay hari. Mapapansin nyo, no, ginawang mas malinaw pa ito dun sa New Living Translation. Ang pagkakasabi sa talatang iyan, Jesus responded, then why does David, speaking under the inspiration of the Spirit, call the Messiah my Lord? So, we can trust the Bible as authoritative. Pwede nating pagtiwalaan ito ay talagang walang mali sapagkat galing mismo sa Diyos. Di ba alam natin ang 2 Peter 1:21? Anong sabi doon? For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Hindi sa kalooban ng tao. Kahit gusto mo ng tao, hindi niya kayang gawin ang banal na kasulatan. Galing ito sa Diyos. And as God led these men to write the scriptures, alam natin, walang pagkakamali. So even right now, we can trust the Word of God. So, dito pa lang, nire-refer na agad ng Panginoong Jesucristo, the third person of the Trinity, who is the Holy Spirit Himself. Napakaikling statement, pero napakaraming katotohanan. At ano yung kanyang binanggit? Sabi daw in verse 44, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. A quotation from Psalm 110 verse 1.
Makikita nyo doon, dalawa ang salitang ginamit. The first one is the Lord, which is all in capital letters, which is the Tetragrammaton or the holy name of God. And sabi doon, the Lord said to my Lord, capital L but small O-R-D. Ibig sabihin, it was Jehovah telling to the Messiah, or sa ating plain understanding, it was the Father talking to His Son. Anong sabi niya? Sit at my right hand. Again, this is a prediction of the exaltation of the Lord Jesus Christ. Yung pagtataas sa Kanya, lalo na pagkatapos na magampanan niya yung kaligtasan na Kanyang ibibigay sa Kanyang bayan. Pagkatapos nun, itataas siya ng Ama. Ang itinaas ng Ama sa Kanyang kanang kamay ay yung Kanya mismong anak, the Messiah Himself, the Lord Jesus Christ. At nung binanggit, till I make your enemies your footstool, hanggat lahat ng Kanyang kaaway ay nasa Kanyang paanan, na under Him or subdued by Him. Ibig sabihin, talagang siya ang Panginoon at walang iba. Diba? Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2 na every knee shall bow of things in heaven, things on earth, and things under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Siya talaga ang Panginoon. Now, ang pagliliwanag din ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:25-28, patungkol sa ating Panginoong Kristo. For He must reign till He has put all enemies under His feet. The last enemy that will be destroyed is death, for He has put all things under His feet. But when He says all things are put under Him, it is evident that He who put all things under Him is accepted. Now, when all things are made subject to Him, then the Son Himself will also be subject to Him who put all things under Him, that God may be all in all. Yun pa rin, the primary purpose of God is to be all in all. Lahat ng kaluwalhatian ay babalik sa Kanya. So, napakagandang pagpapakita sino talaga ang Messiah, ang ating Panginoong Kristo. So, nung tinuloy ng Panginoon in verse 45, if David then calls Him Lord, how is He His Son? Parang napaka-simpleng tanong pero napakahirap sagutin. Paano nga naman yun, ano? Tinawag niya siyang Panginoon. Paano siya naging anak? Pinakita ng Panginoon, siyang totoong tagapagturo at tagapag-expound ng Kanyang mga salita mismo. Sa Kanya galing to eh. Siya ang nakakaunawa at kaya niyang ituro at ipaunawa sa mga tao. Kaya siguro nung narinig ng mga Pharisees, nagulat sila and they were now on the defensive. Ang problema, ayaw nilang tanggapin na yung Messiah ay Diyos mismo. Para sa kanila, yung Messiah ay, oo, sige, siya ang magliligtas sa amin, pero iba pa ang Diyos. Hindi nila matanggap yon. At pinakita ng Panginoon through scriptures, yun nga mismo ang katotohanan. Yung Messiah ay hindi lang ordinaryong tao. Hindi lang siya yung prinsipe o magaling na leader na magliligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Roma, pero siya mismo ang Diyos na magliligtas sa kanila. Now, how important is this question? Napakalaga. Sapagkat sa tanong na ito, kapag nasagot ang tanong na iyan ng tama, magkakaroon tayo ng tamang pagtanaw sa ating Panginoong Kristo at gayon din sana sa kanila sa mga panahon yun. Pag mali ang pagsagot nila, ibig sabihin, mali rin ang pagtanaw nila sa Kanya. Oo, mataas pag sinabing Son of David, galing sa linya ng mga hari. Totoo yun. Pero, ibang usapan na kapag sinabing anak ng Diyos. Alam nila yung anak ng Diyos ay Diyos din. Kaya either tanggapin mo siya na totoong siya, yung hari na ipinangako ng Diyos at siya rin yung Diyos. Nagkatawang tao o hindi. Wala kang ibang choice. Ang naging problem ng mga scribes or so-called expert, masyado silang nag-focus sa physical and the material. Kaya ang pagtanaw nila puro sa yung tinatawag nating secular or worldly. Walang spiritual basis.
Hindi ba ganun din ang mga tao ngayon? O, sabihin nila, oo, si Jesus ay Panginoon, pero ang tingin lang nila sa Kanya tao. Paano siya naging Panginoon kung tao lang siya? So, hindi pwedeng tumugma. Mas maiintindihan nila sa mas mataas na level sino talaga siya kung dun sila nagsimula sa Kanyang kataasan. Kaya, sa atin din, sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo? Gaano ba siya kataas sa ating pagtanaw? Karapat-dapat ba siya sa buong pagsamba, sa buong allegiance, sa buong paggalang? O hindi siya ganun kahalaga para sa atin? You have to also answer that kind of question. Walang katumbas ang karunungan ng Panginoon. At kung hindi nila masagot ang tanong ng Panginoon, later on, ang Diyos magpapahayag sa iba na mas handang tumanggap. Napakalaking bagay nun, ano man ang antas natin sa buhay, matalino man o hindi, mataas man ang kalagayan o hindi, pero kapag tayo handang magpasakop sa Panginoon, tuturuan niya tayo. Kumpara sa mga taong ayaw magpaturo sa Kanya. But one thing is sure, we have a victorious Savior. Ating tagapagligtas ay totoong hari at siya ang Panginoon. Wala nang iba. Dapat siyang ipakilala natin sa iba. Dapat sa Kanya tayo magpasakop, sa Kanya tayo sumamba, at mas magkaroon tayong desire na mas makilala siya ng mas malalim. I'll be ending with Isaiah 49. Isaiah 49 verse 7. Notice, isang verse pero punong-puno ng description patungkol sa ating Panginoon. Isaiah 49 verse 7. Anong sabi doon? Thus says the Lord, the Redeemer of Israel, their Holy One, to Him whom man despises, to Him whom the nation abhors, to the servant of rulers. Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel, and He has chosen you. Siya na binabaliwala ng marami, siya na pinahirapan, sinaktan, pero siya ang totoong hari, at ang mga totoong sa Kanya ay sasamba sa Kanya. Hindi ba napakasarap isipin, pinili niya tayo? He chose us. Pwede namang hindi. And then now we can begin to understand sino talaga ang Panginoon at mamamangha tayo sa Kanyang kadakilaan. Ang sarap nun. Huwag mawala yung ganong awe and wonder na meron tayo sa Panginoon. Mas maganda ngayon pa lang, magpasakop na tayo sa Kanya so that we will truly come to know our Lord as Savior, as King, and then we would grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Naway may pinaalala ang Panginoon sa ating pag-aaral sa hapong ito.